Dekalidad na produkto dahil sa dekalidad na antas ng paggawa. Ito raw ang susi sa tagumpay ng food company na ito na itinuturing hindi lamang mga empleyado ang kanilang mga tauhan, kundi kabahagi na rin ng isang mas malaki at masaganang pamilya. Ang diwa ng Kapaskuhan ay ang pagbibigayan at pagmamahal sa kapwa. Pero para sa food company na ito, nakilalang kilala dahil sa kanilang meat products at Christmas hams, ang diwa ng Pasko ay hindi lamang dapat isinasapuso tuwing buwan ng Disyembre. Isa itong adhikain at misyon na isinasabuhay sa pang-araw-araw. Ang Joshua's Meat Products ay nagsimula noong 1993. Kami ay mag-asawa pa lang ang nagsimula. Then meron kaming isang tauhan. Konti pa lang yung aming gawa. Siguro mga 10 kilos, ganyan. Hanggang sa lumaki nga po yung aming pong production. Bukod sa sipag at determinasyon, malaki rin daw ang naging kontribusyon ng mga taong tumulong sa pamilya Valencia noong sila'y nagsisimula pa lang. Kung hindi sila nagtiwala sa akin, tinulungan ako, napahiramin ako, ganyan. Siguro wala din ako dito sa aking kinatatayuan. Galing ako sa talagang walang-wala din na na-appreciate ko yung tulong din ng, alam mo, yung natulungan ka din ng araw. Bagay na nais maibalik ni Manny, hindi lamang sa kanyang mga empleyado, kundi pati na rin sa komunidad na ginagalawan ng kanyang kumpanya. Ang sarap ng feeling nung tinulungan kasi nadaranasan ko tinulungan din ako eh. Siguro ang sarap din ng makapagbalik ka din ng tulong. Kasi yun naman talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ayun yung nag-motivate para direktang makatulong dun sa mga tao. Isa lamang ang pamunuan ng Barangay Banago sa Nagcarlan, Laguna na natulungan ng meat company. Panahon noon ng pandemya, pero di raw nagatubiling magbigay ayuda ang kumpanya sa mga residente. Noong pong panahon ng COVID, kami pong Sangguniang ay lumapit sa kanya at hindi po naman kami nagdalawang salita at nagkaloob po siya ng 50 kaba ng bigas at mga produkto ng Joshua. Lagi raw handang umagapay ang kumpanya, basta sa ikabubuti ng komunidad. Ayon pong aming multicab, lagi naming nagagamit nung panahon nga po ng COVID, ito ay nasira. Kami pong Sangguniang ay lumapit ulit kay Sir Manny. Sabi sa akin, magkano ba kayo? Sabi ko, baka mga 50. Sabi niya sa akin, huwag na yun at bibigyan ko na lang kayo ng isang sasakyan. Meron ako ditong L300 na pwede pang gamitin. Dinonate ko sa kanila. Tuwan-tuwa sila. Meron na silang pang-mobilization sa mga tao kung kailangan na dalhin sa hospital o kaya yung mga lakad sila na pang-barangay. Ganun. Ang pagbibigay solusyon sa problema sa pagbaha sa lugar ay siya ring pinagtulungang maisaayos ng mga otoridad at ni Manny. Pagka po umulan, bumabaha na po kasi hindi po kayanin nung butas. Tapos may mga naaanod pa nga po na mga basura. Isasuggest namin kay Sir Manny na malagyan ng harang doon sa unahan para yung malalaking naaanod na basura, doon na lang marang at mabilis ding maiaahon. At maging esensyal na pangangailangan ng komunidad gaya ng maayos na supply ng tubig, hinahanapan din nila ng paraan upang maipaabot sa mga lubos na nangangailangan. Nangangailangan kasi sila ng tubig, yung mga barangay, kasi mahina yung tubig nila. Ang problema nila ngayon, kung saan sila magtatayo, wala silang lote. Naisip ko naman na doon na lang sa lote ko ilagay. Naandun kasi yung mga linya din. Nagbigay ako ng nasa mahigit na 100 square meter ata yung pinagtayuan nun. Nilagyan nila ng solar para maitaas yung tubig sa taas. Tapos parang by pressure, pababagsakan yung tubig dun sa mga barangay.
Ang pag-asenso at kaunlaran ay mga biyayang hindi dapat sinasarili. Bagkus, ito'y ibinabahagi upang mapalago at maiangat ang estado ng mga nasa laylayan. Siya po ay yumaman na talagang kinakapapa rin po niya yung mga mahihirap kasi siya po ay galing sa mahirap kaya po siguro naging matulungin din siya sa mga mahihirap. Sobra-sobra ang naibibigay na tulong at pre po bilang ama ng barangay, kulang po ang salitang salamat. Yung mga nakaangat na katulad namin, galing din sa mahirap, na nakita yung purpose ng Diyos para sa amin, mas marami pang matulungan para marami magpasalamat sa Diyos. Sa lahat ng kanilang ginagawa, mapa-personal na buhay man o pagpapatakbo ng negosyo, ang nasa itaas raw ang nasa sentro ng lahat. Kaya naman, likas na raw para sa kumpanya ang pagtulong sa kapwa. Talagang ang isa sa aming mga plano, siyempre yung ating kinabubuhay, mas palagoon pa natin at ilapit natin sa Panginoon na talagang maging daluyan din ng pagpapala para sa iba. Isa pa sa mga proyekto ng kumpanya ay ang pagbibigay ng oportunidad ng edukasyon sa mga kabataang kapuspalad. Isa sa mga naging scholar nila ay ang grade 2 student na si Aki. Kwento ng nanay ni Aki na si Rosalia, hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa para sa kanilang pamilya. Ang asawa ko po yung magsasaka po, ako po ay sa bahay lang po. Talagang tipid na tipid po kami sa pambaon. Sa 5 piso pa lang baon po ng magkapatid, hati-hati po sila. Sabi ko, ito bibili kami ng tinapay, hati na lang namin para may pagkain sila. Ayon kay Lizelle Martin, principal ng San Francisco Elementary School sa Nagcarlan, Laguna, 30% ng mga mag-aaral nila ay galing sa indigent families, kabilang si Aki. At malaki raw ang epekto ng kahirapan sa performance ng mga kabataan sa paaralan. Meron din namang mga bata na mahina yung katawan, yung nutritional status nila ay mababa kasi yung kinakain nilang pagkain sa bahay ay hindi masustansya dahil konti nga lang yung income ng kanilang parents. Kaya naman daw ang laking biyaya ang dulot ng pagbibigay ng scholarship ng Meat Product Company, lalo't nabibigyan ito ng pagkakataon ang mga kabataan upang mapaunlad ang kanilang mga sarili gamit ang edukasyon. Yung scholarship, yun yung napakalaking impact sa amin kasi lagi nga sinasabi sa akin ng mga magulang, Ma'am, ang laking bagay po nun kasi yung meron kaming 25 na recipients na mga bata. All throughout the school year, monthly, ang bawat isang scholar ay may 500 pesos na allowance. Para naman kay Aki, ang scholarship na natanggap niya ay kanyang ginagawang puhunan upang matupad ang kanyang mga pangarap. Maraming salamat po kasi nakukuha ko na po lahat ng gusto ko. Tsaka po makakabili na po kami ng ulam. Makakabili din po ng sapatos. Inaalalayan din ng Meat Product Company ang San Francisco Elementary School sa mga programa nito. During Brigada Eskwela, palaging nandito sila, yung support from their company mula sa kanya at sa mga kaibigan niya. Nagbibigay sila sa amin ng mga donations, na ginagamit na pampintura ng mga classrooms, nagbibigay din ng mga products. Kung sino yung pinagmumula ng mga blessing, yun ang mahalaga na dapat natin matutunan. At yun din ang diwa ng Pasko, di ba? Na ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Aktibo rin ang kumpanya sa pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon upang mas mapalawak pa ang kanilang kultura ng pagtutulungan at pagbibigayan. Ang pagtulong ng Joshua Meat Product sa amin, sila yung kasama namin sa pagpipiding program, kasama namin sa dental and medical mission. Ang beneficiaries namin nasa 2,800. Daman-daman mo sa kanila yung kaligayahan, yun yung hindi mo bababayaran, yung kaligayahan na ibigay mo sa mga bata. Bagay na kanilang ibinabahagi sa kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng volunteerism.
Pinuntahan kami ng Red Cross para sa bloodletting tulad ng mga tauhan namin. Kaya siguro din sila nag-volunteer ng kanyang sarili para mag-donate ng dugo. Dahil sa nakita nila yung purpose ba ng buhay. Yun na din yung parang nagiging purpose din ng buhay nila na maging blessing din sila sa iba. Mas ramdam ang pagtulong kung mula ito sa puso at walang anumang hinihinging kapalit. Dahil ito naman talaga ang esensya ng ating buhay bilang isang tao, lalong-lalo na bilang Kristiyano. Iba talaga yung pagbibigay na may kasamang pagmamahal. Yun ang pinakamahalagang essence, yung maramdaman yung spirit of love. Sana po tuloy-tuloy pa po yung blessing na dumating po sa kanya. Para hindi lang po kami makatanggap, marami pa pong bata na mas nangangailangan din po. Dahil sa nakakita nila na yun yung ginagawa natin sa company, siyempre kung makakita mo yung mga tao, ginagawa nila yung ginagawa natin, siyempre yung maligaya sa puso kasi nakukuha nila yung purpose ng buhay na talagang maging daluyan ng pagpapala para sa iba.